Isang babae ang pinagbabaril at sinaktan pa umano ng sinasabing miyembro ng sundalo dito sa Tapas, Capiz. Narito ang pahayag ng hepe ng Tapas Police Station. Police Major Greg Salbang, Chief of Police ng Tapas PNP. Yes po. Sir, hinggil po ito sa nangyari ang shooting incident last day lang. Dito po yung Armen Aklan at ang PB News Online Aklan. Sir, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa po ninyo. Yes, sir. Sir, may nangyaring shooting incident at babae kasi ang victim at allegedly yung alleged suspect is membro ng Philippine Army. Sir, pwede po tayo makahingi ng konting idea po paano nangyari at ano ang investigasyon? Yes po, nangyari po ito noong August 10, no, ng madaling araw. Actually, ang initial report po dito is nanggaling po sa 911. No? Tumawag po yung victim natin na according sa kanya is may nanakit sa kanya doon sa lamay nung kanyang lola. So agad-agad po nag-respond ang ating kapulisan and thereafter po noon pacify naman po yung nangyari. But then after 2 hours, luckily andun pa po yung mga kapulisan natin, no. May narinig po silang putukan, no. So pag-responde ulit po nila doon sa area, doon po natin nakita po ng ating kapulisan na may nabaril na victim. And yung suspect is tumakbo na po palayo dun sa area. Okay. So, basically, first responder natin, yung report lang is parang commotion lang, pananakit Yes, lang. po. Wala pang biktima ng shooting na yan. Wala pa po. And dun po sa report natin, yung tumawag po sa 911 is same po yung babae na nabaril that time. So, kung binalikan po siya nung kaaway niya, yung suspetsado. At dun po nangyari yung pamamaril. Okay. Saan ang tama ng victim yan, sir? Doon hinatid po natin sa hospital yung victim is ito po sa right portion, dito sa bandang taas ng braso niya. No? Isa lang naman po yung tama niya. And maganda naman yung resulta dahil hindi naman daw po malala nung tinakbo pa po natin to sa Rojas City na hospital. Paano, sir? Paano talaga ang istorya nung unang report na parang may commotion lang o awan pananakit lang sa kanya, sir? Nung nag-interview na po yung kapulisan natin dun sa lugar, no, according dun sa mga witness natin, and including yung victim, no, na nakausap naman po natin, no. According sa kanya, dumating itong suspect, sa paniniwala nila is lasing itong tao na to. So yung victim is tulog naman daw, bigla niyang ginising. So possibly na siguro na inis itong victim, may nasabi or may nabanggit sa suspect. And dun na po nasuntok niya itong biktima natin. So yun po yung paunang tawag niya, no, na nagkaroon ng commotion, nasuntok siya. And then after 2 hours, yun bumalik daw po yung suspect na may dala ng baril at nagpaputok doon sa area na doon po nangyari yung natamaan siya. Siya talaga ang pinupuntorian ng suspect na barilin? Yes po, siya lang po yung natutukan itong suspect natin. Parang dami daw putok, sir. Totoo ba ito? Well, dun sa putok, di po natin maano, no, pero yung na-recover po natin is may 2 basyon ng caliber 45 na bala. Paano po nakilala itong suspect, sir, na isa palang sundalo daw po? Well, kung mapapansin po natin, yung suspect and victim is magpinsan lang din naman po. So, kaya na-identified agad and doon natin nakuha yung impormasyon na isa siyang member ng Philippine Army. Ano daw motive, sir? Bakit nangyari yung pamamaril ng isang army sa babae? Well, according po sa kanila, wala naman daw po silang old grudge, no? Kumbaga, yun lang po yung time na nangyari yun. Yung siguro dahil sa kalasingan niya, hindi niya na isip yung mga ginawa niya, no? Na kinainis nung victim natin. And ganun din, nainis din po siguro yung suspect, kaya na pagbuhatan niya ng kamay, o nabugbog siya, ganun. And actually, may nag-responde din daw doon ng mga kamag-anak nila na nabugbog din yata itong army. So, yun ang kinasama siguro ng loob niya. Bumalik na may dalang baril. Sa lamay nangyari? Yes po, lamay po ng lola nila. Paring lola ng victim at suspect? Yes po, yun ang kinalabasan po. So, after ng insidente, sir, nadala na ng PNP natin o PNP na natin dumara siguro sa hospital and then nagkanda kayo ng hot pursuit operation? Yes po, nagkandak ng hot pursuit operation doon and pagdating po ng mga alauna ng hapon, may natanggap tayong report na yung suspect is nakita doon sa kabilang barangay, no, which is Barangay Rojas. Part pa rin po siya ng bayan ng Tapas. And doon po nagpuntang mga kapulisan natin na nagkakandak ng hot pursuit.
At nakita po doon yung suspect. So mga pasado alas 4 po nung naaresto na ito at nadala sa kustodiya natin. Buti naman wala namang resistance or anong na possible. Wala na po dahil maging yung baril po na nagamit is wala na rin sa posisyon niya. And may mga nag-assist naman din po na mga membro ng Philippine Army Kasama na niya. yes po, para mapacify naman yung suspect at wag na po maglaban. Active pa itong army, sir. Yes po, sir. Saan assign? Well, based dun sa na-receive natin is from 12 IB, pero naka-off con daw po siya sa Iloilo that time. Ilang taon na po siya, sir? Ilang taon pa itong suspect? 38 years old po itong suspect natin. Opo, ano ang rank ko nito, sir? Based po na sa nakuha nating information is private po yata yung... Bago pa lang. Bago pa lang. Yes po. So ano yun, sir? Sinampa na bang kaso to, sir? Or Well, dahil po sa ano naman yung family na lang nag-usap, no? Based dun sa according sa kanila is may mga elders po sila no, na sinusunod. sinasunod? Yes, so dun po sila nakinig and nagbigay naman ng affidavit of non-interest itong victim natin at may settlement na nangyari Okay. na ipinadaan na lang sa barangay. So yun po, nag-lapse po yung reglementary period niya kaninang madaling araw, mga alas 4. And yung pagka-release din po, may andito naman po yung mga Philippine Army no, na nag-receive sa kanya. So sa kanila part ng army, wala namang, I think baka may isang pa din sila or separate case? Wala naman. Well, yun po yung according po sa kanila, kaya po nila ni-receive sa amin pagkatapos ng reglementary period is sila naman po mag-take charge sa kanya sa administrative na liabilities niya po. Sir, pag-alam po natin, Barangay Apero, yung lugar na pinangyarihan, Yes, para po, sir. bubundukin natin ito Opo, more or less 20 kilometers po dito. mula dito. Yun, tapos yung Barangay daanan Ruas. po, no, so medyo malayo-layo po. Layo dito Barangay Ruas, ano? Yes po, sir. So, makonsider na solved na para sa ating PNP ng tapas yung insidente nito. Yes po, dahil May settlement na. naman na po. Pero sa admin liabilities niya is nasa part na po ng kanyang Philippine unit Army. po. Apo. May mensahe na lang Sir. sa mga kababayan natin po. Tapos sa mensahe po no, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga humahawak ng mga armas no, na lalo hindi sila lisensyado o hindi sila otorisado na humawak ng mga ganitong klaseng armas. Mas mabuting isurrender na lang po ninyo sa ating mga kapulisan o hindi man sa ating mga barangay officials no, para hindi na po tayo umabot sa ganitong mga pangyayari na maaring ikakulong pa natin, ikasira ng ating mga buhay. And same also sa mga kasamahan natin sa serbisyo, kung iba't ibang unit man tayo, na maging responsable tayo no, sa ating mga ginagawa. Dahil kaakibat nito yung mga magkamali lang tayo is napupuna yung mga tungkulin natin. And so naapektuhan yung mga trabaho po natin. Yes, sir. Sir, nagbinamanuhan ba? Kasi bagong take over lang yung Tapas PNP natin sa bagong police station ng Tapas. May, kung ba sir, mayroon ng binamano sa lock-up cell? Actually, siya po Siya yung mismo? pinakauna po na Na-lock-up talaga siya, sir? punta dito. Yes po, na-custody po natin siya. It's okay, hulihin it's talaga part siya. po ng ano niya na may pasok talaga sa presohan po. Siya ang binamano ng lock-up cell, ha? Yes po, sir. Police Major Greg Salbang. Sir, maraming salamat po. Ibigay sa amin Armen at ng PB News Online Aklan. Maraming Yes po, salamat, sir. maraming salamat din po sa inyo. Iyon ay inirelease na dito sa Tapas Police Station ang nasabing sundalo at itinurn over sa kanyang mga kasamang mga sundalo. Pamunuan na raw ng Philippine Army ang magdidisiplina dito sa kanilang kasamahan. Mula dito sa Tapas Capiz, kasama si Kapobs Arnel at Kapobs Presi, ito ang PV News Online. Hindi man laging una pero ihahabol ka sa balita.